papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Tayo'y nagkakatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-isa ng Banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid. Ating ngayong ihanda ang ating sarili para gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng Obispong si San Buenaventura, umunlad nawa kami sa karunungang itinuro niya upang matularan namin ang maalap niyang pag-ibig sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga mamamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harap ko? Sino ang may utos sa inyong magparuot parito sa aking templo? Huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Suyang-suya na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo papansinin kahit na kayo'y manalangin ng manalangin. Hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami kayong inutang na buhay. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin.
Talikdanan ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagapin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagamat ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagapin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot at ni ayaw na tanggapin yoong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon panahonang kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang inusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyenang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta.
At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa maliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyo, tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Sa ating ebanghelyo, para bagang nagsasabi, hala, ano itong sinasabi ng Panginoon? Bakit pagkakahati-hati at hindi kapayapaan? Akala ko pa naman, siya yung prinsipe ng kapayapaan. Huwag po nating ma-misinterpret yung ating ebanghelyo. Dahil sa sinabi ng Panginoon, huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Na parito ako upang magdala ng tabak. Kumbaga, itak. Hindi kapayapaan. Dahil sa loob daw ng bahay, ang mag-ama ay mahati. Ang mag-ina, mahati. Yung biyenan sa kanyang manugang, maglalaban. Pero, hindi po literal na ganun ang mangyayari. Ganito po ang pakahulugan lamang ng Panginoon. Ano po ang unang utos sa 10 utos ng Diyos? Ibigin mo ang iyong Diyos ng higit sa lahat, ng buong puso, pag-iisip, kaluluwa at lakas. Huwag magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. At kung ang Diyos ang number 1 na dapat nating bigyan ng ating katapatan, natural, yung pwedeng maging kaagaw niya, magiging kaagaw nga. Kanino natin ibibigay ang ating katapatan, loyalty? Sa Diyos. Sa Diyos. Na maging sa ating sarili, isasantabi natin ang gusto natin dahil sa plano ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, pwede tayong makapag-isip ng mga bagay na mabuti para sa atin. Pero kung hindi yun ang plano ng Diyos, mainam, malayo na mainam at mabuti na sundin ang kalooban ng Diyos. Kaysa sundin yung ating gusto. Mga kapatid, opo, ang paglilingkod sa Panginoon nangailangan ng desisyon na buong-buo para sa Kanya. Kahit na ito'y, kumbaga, ayaw natin, pero yun ang plano ng Diyos, susundan natin siya. Pero magiging bunga nito, kapayapaan sa ating puso. Ang sinasabing kapayapaan ng mundo, yung walang pagkagagalit, pero marami palang dapat pag-usapan kung ano yung mabuti, isasantabi na lang ba yun? Kaya nga, yung katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo, dapat sambitin, dapat sabihin, dahil siya lamang ang tunay na makapagbibigay ng kapayapaan sa ating puso, sa ating buhay. Sinabi ng ating Panginoon pa, ano ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang sanlibutan kung ang kapalit naman ito ay ang kanyang buhay o kaluluwa. Ano ang kanyang magagawa upang mapanauli ito? So, ibig sabihin, kung gusto nating matanggap, makita yung kahulugan ng buhay, makikita lamang natin ito sa ating Panginoong Hesukristo. John 14:6, sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Kaya nga yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, sa Poong Nazareno, kailangan po yun. Isasantabi natin. At ang sinumang tao na hindi, sinumang alagad na hindi magpapasa ng kanyang krus, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ano ba ang gagawin natin? Halimbawa, kapag may mga pagsubok sa atin, pero kailangan natin o magkakaroon tayo ng discomfort, tatanggapin na lang ba natin yung easy solution, madali, para walang problema, para walang ingay, o kaya, sige na,
Maliit na bagay lang naman, sundin ko na. Pwede ba yun? Kanino natin ibibigay ang ating katapatan? Pag tayo maglingkod sa Diyos, kailangan yung panuntunan niya ang ating susundan. Hindi dahil sa takot o pabor na galing sa ibang tao. So, sa ating unang pagbasa nga, mula sa aklat ni Propeta Isaías, yung mga Israelita, kumbaga, nag-aalay sila ng mga hayop. Pero ang sabi ng Panginoon, ni Yahweh, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdalan yan sa harap ko? Sino ang may utos sa inyong magparuot parito sa aking templo? Huwag kayong maghandog o magdasal ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok na yan. Nababagot ako sa inyong mga pagtitipon, kumpista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. So bakit, ano pala ang dapat nating gawin? Natural po, kung tayo'y mananalangin, iwasan din natin yung kasalanan. Kumbaga, gusto natin magkaroon ng maayos na kalusugan. Sinabi ng doktor, bawal ito. Pwede ba yun pagsamahin? Kakain ako nito, susundin ng konti yung sinabi ng doktor, magkakasakit lang tayo noon. Amen? Pag sinabi ng doktor, bawal ito, bawal po yun. Kahit patago na ginagawa, wala man nakakita. Nakalungkot. Kasi hindi naman parang sa ibang tao. Para sa may katawan yun sa atin. Naalala ko po nung nandun ako sa Mindoro, nasa isang school ng SBD. Imagine, 30 plus lang yung lalaki, nagkaroon na siya ng stroke. After 3 years, nakita ko siya, nadalaw ko siya, naka-wheelchair. Sabi sa akin ng kanyang misis, Father, wala na po ang mister ko. Oh, bakit? Kala ko okay na yung on the way to recovery na siya. Hindi po eh. Kasi pag nag-iisa, nandito ko sa school, nag-i-smoke pa rin siya. Patago. Ay, wala. Nawala ng maaga. Nasa 30s lang po siya. Kaya po, kung magpapakabuti, gagawin natin mabuti yung ating kalusugan, sundin natin ng maayos yung sinabi ng doktor. At ganun din sa pagpapakabuti. Hindi tayo pwedeng magdasal, pero gagawa naman tayo ng mga kasalanan na patago. Meron bang nakapagtatago sa Diyos? Ang dasal ay magiging epektibo kapag gumawa tayo ng kabutihan din sa ating kapwa. Iniwasan ang kasalanan at sinunod ang mga panuntunan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi pa ni Yahweh, labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at sa iba pang kapistahan. Suyang-suya na ako sa mga yan at hindi ko matatagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo papansinin kahit na kayo'y manalangin ng manalangin. Hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami kayong inutang na buhay. Ang kanyang sambit, magpakabuti kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Mga kapatid, kapag gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa, bandang huli nga, hindi ito para lang sa kanila. Pakiramdaman natin yung ating sarili. Di ba? We feel good because we allow God to make us His instrument. Hinayaan natin ang Diyos na gawin tayong kasangkapan niya sa paggawa ng mabuti. At pakinggan natin yung sinasabi ng ating mga nakakasalumuha dahil nagawa natin ang mabuti. Salamat sa Diyos kasi nandyan ka. Ikaw ang sagot sa aking panalangin. Pakiramdaman natin yun.
Di po ba gantimpala na yun? At natural po, dahil tayo ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis, mabuti ang Diyos, tayo ginawa sa kanyang wangis, sa kanyang imahin, natural, mabuti rin po tayo. At yun ang dapat mag-reflect sa ating kapwa. Kaya naman kung tayo mananalangin, maglilingkod sa Panginoon, sundan natin ang kanyang mga panuntunan. Sigurado ko po, makakamtan natin ang pangako niyang buhay na walang hanggan. Kasama ang ating Poong Nazareno na nakangiti sa bawat isa sa atin. Opo mga kapatid, ang katapatan sa Diyos pwedeng maging sanhi ng pagkakahati-hati pero payapa tayo. At magkakaroon po ng tunay na kaisahan kung tayo ay magiging tagasunod, susundan ang mga panuntunan ng ating Panginoon. Ang bunga nito, kapayapaan, buhay na walang hanggan, kasiyahan na ating hinahanap, inaasam-asam sa araw-araw. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kung tapat tayo kay Kristo, huwag nating asahan na maging sikat tayo. Naway hubugin ang ating mga hangarin ng hiwagang ito ng kaharian ng langit. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga miyembro ng simbahan naway maging matapang at lagi ng tapat sa pananampalataya sa gitna ng pakikipagtunggali at pag-uusig. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang upang gabayan ang kanilang mga anak sa daan ng pananampalataya at kristyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga kabataan naway magkaroon ng lakas na mapaglabanan ang impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga naliligalig, at yaong nagdurusa sa isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Yaong mga namayapa, naway maging masayang walang hanggan sa kaharian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga pakikibaka sa buhay. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa kabila ng aming pagdurusa at bigyan mo kami ng lakas na kumilos ng mayroong pananalig sa iyong salita. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na ito na inihain naming gumugunita kay San Buenaventura upang ang mga ito ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa iyong tulong na maasahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Buenaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Buenaventura at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama.
Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Sesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming sa katawat dugo ni Kristo nagsipakinabang ay dumadalangin magkamit ng tiyak na kaligtasan na aming ginaganap ng buong katapatan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.